we are going to upload it later. So, good evening, Pastor Lito and Pastor Carmen. So, thank you Good evening for joining us. So, maganda yung topic natin ngayon. It's about real faith, o sabi nila, no, or faith sa Book of James. Lalo na po yung sa part ng James chapter 2, 14 to 26 yan. Tingnan natin kasi maraming nagtuturo diyan na parang ang dating if I don't have any works, I'm not even saved. Yan ang ano. Kasi parang dating sa kanila, pag nabasa nila yung James chapter 2, 14 to 26 ay parang may sukatan o dapat may ebidensya ng gawa ang iyong mga pananampalataya o ang iyong pananampalataya. Yan. So sa gabi ito, ang ating goal, pastors, ay tingnan natin ano ba talaga yung tinuturo ng John chapter 2, 14 to 26. Ito ba talaga kontra doon sa tinuturo ni Pablo sa Romans, no? So titingnan natin. At magkakaroon tayo ng mga pagkaklaro patungkol dito, mga iba't ibang definition ng mga words na makakatulong para luminaw yung ating interpretasyon regarding po doon sa faith that works. Okay? So, yan. Siguro simulan natin, Pastor. Ano po ba yung una-muna, implikasyon nito pag mali yung ating pagkakaalam, no? Sabihin natin, pagkakaintindi dito sa talatang ito. Sa palagay mo po, Pastor Lito. Una, Pastor, ay napakahalaga itong chapter na ito. Palagay ko, kahit nga si Martin Luther sa ating pagkakaalam ay itong part na ito ay nilagay niya sa index na kanyang German Bible. No? Sumasalungat daw doon sa kanyang nabasa, pinag-aralan sa Galatians, sa Romans, na justification is by faith alone. Dito naman sa ating bansa, mahalaga rin kasi almost 100% na mga napapakinggan kong mga pastors na nagtuturo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lang daw talaga ng pananampalataya. Pero, merong pero, Pastor Oo. Laging may pero. Sa ay but. Oo. Sabi raw ni James, ang pananampalataya na walang gawa, yun nga yung ating tinatalakay ngayon, ay patay. At sa verse 19 naman, maging ang mga demonyo ay sumasampalataya rin sa Diyos. So, napakahalaga na ating pag-aralan ito ng maayos sapagkat kung mapapamali tayo sa pagtuturo natin patungkol dito, ang implication nito ay mapapamali rin yung gospel, yung message na by faith alone, in Christ alone, by grace alone. Oo, kasi ang ano dito, Pastor Lito, ang ikaw isang matagal ng mananampalataya, tapos on and off yung ano mo, no? Yung spirituality mo. Magtatanim ito ng doubt sa iyo Tama ba, Pastor Lito? Di ba, mapapaisip ka, baka nga hindi ako saved, di ba? Dahil minsan nagkakagawa pa rin ako ng mali. Di ba? So, yun yung importante na malaman natin. Ano ba talaga tinuturo nitong James chapter 2, 14 to 26. Sige nga po, Pastor. Ano ba yung mga kailangan nating mga bagay na dapat nating aralin dyan para maging malinaw po sa atin yung James chapter 2, 14 to 26? Siguro tukuyin muna natin, mahalaga na tukuyin natin kung sino ba yung sinusulatan ni Santiago rito, ni James. Okay. Sila ba ay mga regenerate o ligtas ba sila? Mga born again ba sila? Oo. Hindi pa sila born again? O halong born again ba at hindi born again yung mga recipients ni James? Oo. So makikita natin sa chapter 1 na ito ay isinulat niya sa verse 1, Pastor, sa 12 tribes which are scattered abroad. Okay, share ko lang po mag-share nga po ako ng verse natin. Ayan. So, James chapter 2. Ayan, ito. James chapter 1.
Ayan, chapter 1, Pastor. Chapter 1 ba? Yeah, verse 1. Ito. Na ito ay isinulat niya sa Nabasa mo ba? the 12 tribes which are scattered abroad. Oh. Sa So, akin, sino yan? ang tribes na ito ay walang iba kundi ang mga Hudyo, no? Okay. Ngayon, atin na lang aralin kung ito ba ay mga ligtas na mga Hudyo o mga believers ba sila o mga hindi believers. Believers ba, Pastor? Oo, sa verse 2, Pastor James, Pastor Carmen, Ito. tinawag siya na my brethren, my brethren. Okay. My brethren, count it all joy. So, tinawag siyang my brethren. Alright. Hindi ito brethren in the sense na kapatiran nilang mga Hudyo, kundi brethren in the sense na sila ay brothers in Christ. Mm. Mm-mm. Kasi paano natin malalaman yan? Talagay ko, Pastor James, sa verse 17 at saka 18, niliwanag James na ito ay mga born again. 1:17. Oo, 1:17 at saka 18. Ito po sa baba. Oo. Ayan. Every good ano ba yung Bible? King James, ano? Yung King James po to. Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow of turning. Sa verse 18, of his own will, he brought us forth by the word of truth, that we might be a kind of first fruits of his creatures. So sabi rito ay brought us forth. Ikaw ay maalam ka naman sa Greek. So ang pagkakaintindi ko rito ay born again to eh. Ibang salin sa Greek sila ay mga ipinanganak sa pamamagitan ng salita. So Yeah. yung Verse 18. Yung verse 18 yun yung nagsasabi. Oh. So yung pagkakatawag ni James sa kanyang recipient, sa kanyang sinusulatan na my brethren, ay hindi brethren in the sense na kapwa Hudyo. Okay. Hindi sila ay mga brethren in the sense these people are regenerate people, born again in the sense ng brought us forth by the word of truth. So in other words, yung kausap ni James dito ay mga mananampalataya na. Mananampalataya na. Okay. Okay. So Mga klaro yun, ano, yung born again na. So klaro yun na ang kanyang kausap dito ay mga believer na ni Jesus. Ay bakit importante yun na malaman o mabigyan natin ng diin, Pastor? Sa palagay niyo po. Kasi sa liwanag ng tatlong tenses ng salvation, yung justification, sanctification, and glorification, naniniwala tayo na kapag ang isang tao ay sumampalataya, at a moment in time, siya ay ligtas na. In the sense ng justified na siya. Meron na siyang buhay na walang hanggan. Isang kaloob ng Panginoon na ibinibigay at hindi na mawawala. So, mahalaga na mapaghihiwalay natin yung justification mula sa sanctification. So, naniniwala ako na ang James ay hindi pinag-uusapan rito yung first tense ng ating kaligtasan, kundi yung second tense ng ating kaligtasan. Sapagkat itong mga taong ito ay mga justified na. Believer na sila, mga ligtas na sila, mga born again na sila. At saka malaki may tutulong na malaman mo kung sino yung recipient kasi pag may mga words ka na mababasa na, halimbawa yung save, the word na save. Kasi kung kung believer tong kausap ni James, tapos sinabi ni James na faith without works is dead. Believers yung kausap niya. So ano ibig sabihin ng faith without works is dead? Halimbawa, yung word na justification, just sa James chapter 2, 14 to 26, may nabasa tayo diyang justification. Kung saved na pala to,
ano yung justification doon, di ba? So, Oo, in other words, yung knowing kung sino yung recipient at kung sino yung mga sinulatan ni James dito, makakatulong yun para makuha natin ng tama yung mga terms at gamit ng mga salitang yon sa kanyang mga kausap. Tama po ba? tama Pastor, tama. Oo. Kasi At hindi mo pwedeng gamitin yung word na parang justification na napawalang sala sa mga napawalang sala na. at idagdag pa natin Pastor sa verse 13 30. at 16, hindi lang tinawag ni James ang kanyang mga kausap bilang mga brethren. Okay. Tinawag sila mga beloved brethren. Saan ba yung pastor? Sa 13, 16, particularly ang 16, verse 16. Ito. Ito. My beloved. Brethren. So hindi lang brethren, kundi my beloved brethren. Talagang may relasyon. Ano? May relasyon. So ito ay yung beloved brethren, imposible naman na ina-apply ito sa mga unbelievers. Mm. Oo nga. Hirap namang beloved brethren pero hindi naman pala tagasunod ng Panginoon. Hindi naman pala tagasunod ng Panginoon, hindi naman pala ligtas, no? So, posible talaga, Pastor, na yung kausap dito ni James ay mga mananampalataya at walang ibang kausap, no, na hindi Wala. mananampalataya. Sa aking pagkakaintindi, Pastor, Mm-mm. talagang kasi merong pananaw na halo raw yung recipients o yung Mm. kausap ni James, mga Christian, mga Jewish Christians at mga unbelievers na Jews. Pero Oh, sa aking pagkakaintindi, ay yung salitang brethren ay paulit-ulit binabanggit dito sa Book of James, almost 7 times. oo. At binanggit yung beloved ay 2 times yata, yung wala akong eksaktong note dito. Okay. Talagang in-apply lang ito sa mga regenerate people. At Ayan. makita natin sa verse 18, sila yung mga brought us forth by the word of God, Mm-mm. born again. Okay. So, At alam maliwanag. na sila ay sumampalataya sa ating Panginoon Hesus. Born again. Sakto. Tama, ang linaw, di ba? So, importante po mga kaibigan, yung mga nanonood at manunood ditong ating live stream, napakalaga po na i-consider po natin sa ating pagbabasa ng Book of James yung recipient. Kasi po, pag yun na i-consider natin ng maayos, so pag binasa po natin yung mga talata dito sa Book of James, makakatulong po yun na malaman po natin ng tamang interpretasyon sa mga mababasa po natin sa Book of James. So balikan po natin yung ating pinag-aaralan. Ano? So napakalaga po na na-identify natin yung totoong recipient ng Book of James. Kasi pagdating po natin dito sa James chapter 2, 14 to 26, marami diyang mga salita na pag hindi natin alam kung sino yung recipient talaga ng Book of James, baka isipin natin na yung kausap dito ni James ay isang unbeliever or kaya ay ano lang, may tawag nga sila doon, professor lang daw, yung hindi lang, ano lang daw, parang Papanggap lang. nagpapanggap lang na Christian pero hindi naman pala Christian. So, siguro, Pastor, tingnan natin yung mga keywords diyan na seemingly pag hindi mo kinonsider yung recipient, parang maglalaro ko sa ganung katuruan na kailangan mo patunayan sa gawa para masabing ikaw ay totoong Christian o totoong mananampalataya. Sige. Tama. Siguro, tingnan natin 'yan, ano. Siguro ano bang Pastor Carmen, ano sa palagay niyo po yung mga salita diyan na pag binasa mo lang siya ng hindi mo kinonsider yung recipient, parang ang salvation ay by good works. Actually, yung question ko yung word na save. So, Okay. paano natin explain yun? At least ma-realize na, kasi iba, about justification regarding to sa salvation kaagad.
Then Mm. after the justification, papasok tayo sa progressive sanctification. So, paano natin madi-distinguish o distinction ng justification na save ka, then sanctification na save ka? Can you explain ako na mas malalim pa? Okay. So yung word na save, no? Opo, opo. Meron kasing sambang part yung meron ditong word na save. Sa chapter 2, verse 14, Yan. Diba? If someone says he has faith but does not have works, can faith save him? So, importante to. Ito po bang save na to? Ano po bang save? Klaseng save yan. Yung salitang word na yan. Sa Greek po yan, zozo, no? Pero hindi ibig sabihin yan na save yan, pare-parehas na ng meaning yan throughout the Bible. Maaaring magkakaiba yan, ano? So, kailangan natin lalamin ngayon, ano ba talaga yung word na save yan? Ayan. So, sa tingin niyo po, Pastor Robert, sa tingin niyo po, ano po yung word na save dyan? si Pastor naka-mute. Ay, naka-mute pala. Okay, sige. Si Pastor Lito or Pastor Carmen. Actually, ito yung controversy na pinag-uusapan po natin na na 'di ba? Pag sabi nga po dito is can that faith save him? So James, yung sinabi po ni James po. So 'di ba, meron po kasi sinasabi na physical save. Halimbawa po, meron tayong aksidente, so kailangan natin ma-save yung katawan natin. Pero regarding this sa chapter na to, pinag-uusapan dito, ikaw ba ay talaga spiritually saved na? Pero dahil nga believers ka na, so ibig sabihin po kasi ang pinag-uusapan na po dito ang pananampalataya mo na dapat makita sa'yo na meron kang gawa. So bilang believers po kasi dapat, as James po kasi, makikitaan ka ng bunga during sanctification po. Tama po ba? So, yun po yung about sa justification naman po kasi, save yun para dun sa kaluluwa mo. Then during the sanctification naman po kasi ang pinag-uusapan natin, ano ba yung makikita sa'yo bilang believers na makikitaan ka na hindi ka patay sa pananampalataya. So, I think pag sanctification process na po, dapat nag-grow ang isang believers para magkaroon ka ng bunga at hindi masabi na patay yung pananampalataya mo po. So, parang sinasabi mo, Pastor Carmen, pwedeng kasi yung word na save ay physical. Yes po. Pwede rin siyang yung save na spiritual na Yes po. mula sa hell. Yun na. Opo. Okay. So, dito, kasi parang pag nagtugtong mo tong salitang if someone says he has faith but does not have works, can faith save him? Parang pag binasa mo siya ng mag-isa lang, parang lumalabas yung pananampalataya mo, dapat may gawa para ikaw ay maligtas. Ang tanong, maligtas saan? Yan ba ay sa hell or saan ang magandang tanong diyan, saan ka Saan aspeto ka ba madidigtas? Yes, Oo, exactly. parang ganun. So, sige po, Pastor Lito, kayo po. Ito ay mahalaga, Pastor, lalo na sa atin, sa mga Tagalog preachers na ang ginagamit ay Tagalog na Biblia. Oo, sige. Magbibigay lang ako ng halimbawa ng translation ng verse 14 sa Tagalog. Ang abdag. Siguro ito ay ang Biblia ang Tagalog, no? Yung bandang huli ng verse 14. Sabi rito, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan. So, kahit sa isang preacher, sa isang teacher, na hindi niya talaga inaral yung ng masinsinan yung kabuuan ng James, yung salitang makapagliligtas, ang iisipin niya kaagad ay ligtas from impyerno. Oo. Yun kaagad ang iisipin niya. At ganun din mga tagapakinig niya kung siya ay magtuturo sa pulpito. At ituturo niya ito at talagang babatay lang siya sa Tagalog na Biblia, wala naman tayong problema ron at gusto naman natin yon, na ang kaligtasan na tinutukoy dito ay nasa isip kaagad ng mga tao ay kaligtasan mula sa impyerno. Ang mabuting balita Biblia, sabi rito, maililigtas ba siya ng ganung uri ng pananampalataya? So, ganun din. Kaligtasan sa impyerno yung dating. Ang dating. Pero sa ating pag-aaral, yung salitang save na ay hindi naman siya technical word na sa lahat ng banggit doon ay impyerno ang tinutukoy. Yes. Oo. Halimbawa yung pamilya ni Noe, ilan ba yung na-save? Ilan ba yung naligtas? Diba? Tama ba yun? 7? Mag-asawa. 7 yata, 8. 8 yung mag-asawa. 8 yung family niya.
yung mag-asawa, yung mga anak nila, at saka yung kanilang mga asa-asawa. So, ang binanggit sa Hebrews chapter 11 ay naligtas. So, ang tanong doon, naligtas saan? Hindi naman sa impyerno, kundi doon sa tubig, di ba? Sa baha. Tama po. Yan yung sa Genesis na yung flood, great flood. Oo. Naligtasan saan? So, kasi naligtas, ang binanggit sa Biblia ay sila, naligtas yung 8. Pero naligtas saan? Sa tubig. So, Exactly. Ay hindi magandang example diyan, Pastor. Isa pa magandang example diyan, Pastor, yung babaeng matagal nang nagdudusa sa kanyang sakit, di ba? parang, May mga blood siya, may lumalabas na blood sa kanya, di ba? oo, Tapos sabi nung babae doon hawakan ko lang yung laylayan ng damit ni Jesus Christ. Di ba? ako ay Ako'y gagawin. gagaling. At tapos biglang hinawakan nga ng babae, tapos naramdaman ni Jesus. Ano sabi ni Jesus? Di ba? Your faith has saved you. Diba? Sa ibang ay pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Pero pag aalamin mo talaga, no, zozo kasi yung word dun eh. Same na word din dito. So, ang tanong ba doon sa babaeng 'yon na gumaling dahil sa paghawak sa laylayan ni Jesus Christ, saan siya na-save? Di ba? Tinutukoy ba doon impyerno o tumutukoy 'yun sa kanyang sakit? Karamdaman. O karamdaman, di ba? So, yung babae doon ay naligtas o na-deliver or sa ibang translation, napagaling. Di ba? Hindi healing siya, physical, hindi siya sa impyerno. So, ang pinupuntos natin dito sa ating pag-uusap, yung salitang save, maraming meaning yan, depende sa context. Ano? Okay. With regards to that context, sige nga, Pastor, alamin natin ngayon dito, bakit hindi natin pwedeng sabihin na yung can faith save him, yung save dito ay hindi sa save para sa impyerno. Okay, so balikan natin yung verse 14, Pastor, sa Okay. bagamat may Biblia naman ako rito. Sige po. Sabi rito sa verse 14, what does it profit, my brethren? Muli, kausap niya ay mga kapatiran kay Kristo, no? Oo. Natin yan, ligtas na sila, justified na sila, born na sila. What does it profit, my brethren, if someone says he has faith but does not have works? At ito sa susunod na talata, sa susunod na bahagi ng talata ito, sabi nito, can faith save him? Oo. Itong tanong na to, na yung pangalawang tanong, can faith save him? Ay sa Greek, Pastor, sa pagkakaalam ko, ay demanding siya it demands a negative answer. Okay. Bago yan. Maganda yan. Sige, tuloy niyo po. Ito ay sinasagot ito ng isang no answer. Kung parang ang expected na sagot dapat dyan ay no. No. Okay. Ayan, yung salitang, ang expected na sagot nito ay no. Okay. Can faith save him? No. Faith cannot save him. Dito na pumapasok yung confusion, Pastor. Kasi kung ang faith cannot save him, paano na yung Ephesians chapter 2? Parang banggaan na, no? Banggaan na. Kasi sabi daw ni Paul sa Ephesians chapter 2, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kung itong tanong na ito ay it demands negative answer, yung faith cannot save him, no? Sa aking pagkakaintindi, Pastor, sa palagay ko, doon na pumapasok yung isiningit nilang word. Okay. Halimbawa sa NIV. Now, naintindihan ko ito, kinuha ko ito sa pagtuturo ni Hickson. Na ang NIV translator daw talaga, kasi nagkakaproblema sila, kung yung faith cannot save him, paano na yung Ephesians chapter 2? Kaya nag-insert sila ng salitang such sa NIV dito sa verse 14. At ang New American Standard Bible naman, yung salitang that. Okay.
At kapag ganyan na ang mangyayari, talagang lahat ng mga susunod na mga talata magkakaproblema na. Mm. Interpret So, natin yung verse 14 na ito, ang justification verse. saan banda yung sinasabi yung parang nadagdagan? Yes, sa NIV, verse 14. Verse 14. Saan doon banda yung nadagdag? Tingnan natin na kung May NIV ka ba dyan? may NIV ako dito eh. Wait lang ha. NIV ka mo? NIV, James 2:14. Pastor James, Oh. excuse me lang po. Naka-private po pala kayo, naka-friends view lang po pala, kaya hindi siya makita. Sa Okay. setting po nyo sa Zoom po sa Facebook po. Na-check ko rin po. Opo. Next Kaya time. pero nakalabas na po siya, kaso nga lang, only pure friends lang po. Oo nga. Kaya, Kaya hindi naka-public. Di ba, sa susunod, gawin natin maka-public siya. opo. Pero okay na po, nakita ko na po yung yung bakit po. So next time, ano natin yan, gawin natin ano. So yung mga friends ko lang yung nanonood ngayon dito. Opo. Meron Pero tatlo. pastor, pwede mo siyang i-edit and yun na po, pwede mo siyang i-edit sa setting niyo po dun sa Facebook niyo po na gawin niyo pong public. Kasi pag sinend sa ibang grupo po siya, not supported po yung Okay, sige. Ano natin yan, ayusin natin yan. Tama. Buti nakita ng anak mo? Hindi, nakita ko po kasi nad-friend kita, pastor. Sorry po sa mga nanonood, dinaayos lang po namin yung setting. So, By the way, sa mga nanonood po, no, makakapanood dito, ito po una naming live stream ng Free Grace Theology Philippines. So, siyempre, as we have many live stream pa na sa mga susunod, may malamang magiging spot na siya. Pero we're trying our best din. Pero maganda po yung topic natin ngayon, ano? Pinapaliwanag nga ni Pastor yung James chapter 2 verse 14 na parang may nadagdag. Ano nga yung nadagdag? Ito na po yun, no, Pastor. Sa verse 14, Pastor. Sabi dito, what good is it, my brothers and sisters, if someone claims to have faith but has no deeds? Can such faith save them? So, Okay. yung such ba yung tinutukoy mo, Pastor? Yung such. Okay. Now, ayon kay Zen Hodges sa kanyang James commentary, Okay. yung such ay wala yan sa original Greek. Okay. Palagay ko, Pastor, ikaw yung otorisado mag Ah. Yung salitang such ay wala yan sa original Greek. Ang nasa original Greek, may definite article dyan before the faith. Ang faith ay feminine, so ang may definite article dyan. So sa English ay the faith. Actually, sa article siya. Article siya. So, No? dapat can the faith save him? Dapat yun ang literal translation. So kung susundan natin yung translation ng NIV, can such faith save them? So meron siyang tinutukoy na na uri. Kaya sa Tagalog, sa Magandang Balita, ang translation na uri ng pananampalataya, no? Uri ng pananampalataya. Sa New American Standard Bible naman, may in-insert din sila, no? We are not saying na sinadya ito nila para sa kanilang para paboran yung kanilang theological soteriological view na Calvinism. Sa New American Standard Bible, naglagay din sila ng that faith. No? That faith. Kasi sa New King James ay wala siya. Faith, wala So, mas lang. si New King James version, ang New King James version naging mas mas malapit. Mas malapit siya sa Greek, alam naman natin. Now, bakit ito? Palagay ko ito ay sinadya. Wala tayong matibay na batayan. Posible lang. Naka-pinpoint lang sila sa verse 14, Pastor, sa faith. Samantala yung salitang faith ay almost dinabanggit siya ng 9 o 8 times sa mga susunod na mga talata. Okay. Pero doon sa mga susunod na mga talata na kung saan binanggit yung salitang faith, hindi nila nilagyan ng such. Walang nilagay rin na that. Itong verse 14 lang talaga ang nilagyan nila ng ininserta ng
ng ng salitang that o such Mm. para palitawin nga na mayroong uri ng pananampalataya na nakakapagligtas. Mm. At ano yung uri ng pananampalataya na nakakapagligtas? Yung may gawa. Okay. Pero hindi tayo sang-ayon doon kasi sa Greek nga, may article lang siya pero of course sa English Bible hindi naman pwedeng i-translate yung article sapagkat ang salitang faith ay hindi naman nilalagyan ng article sa English version. Mm. Okay. So sa NIV talagang nilagyan nila ng such para lang mapalabas nila yung article. Para lang mapalabas yung article. Pero bakit yung mga susunod na mga faith? Halimbawa sa verse 17, binanggit yung faith. Sa NIV, tingnan natin sa NIV. So Sa- sa NIV, Then, may definite article din. wala nang article, no? The same way, Pero walang faith. such. Walang such. Tapos 18, ganun din. You have faith. Hindi the faith or such faith, di ba? Pero ang talagang pinupoint lang nila ang verse 14. Kasi nga nagkakaproblema sila doon sa negative answer. Yung can such faith save him? Ang sagot doon ay no, it cannot. So it's Ang mahirap pa, Pastor, di ba? Nakadugtong kasi siya doon sa word na if someone says he has faith but does not have works. Di ba? Nakadugtong siya kasi ang dating tuloy doon sa mga nagbabasa. So kailangan ko ng works, di ba? Para ako ay maligtas. Para ako ay maligtas. Oo. Pero using yung context po, 14, 15, di ba? 16, 17, kaya ba nating makita kung saan sila dapat maligtas? Di ba? Okay. Can faith save him? So dito sa James, ang salitang faith ay mas ginagamit siya sa physical deliverance. Hindi sa spiritual, hindi sa health. Sa chapter 1 verse 21, Pastor, 14, chapter 4 verse 12, chapter 5 verse 15, sa chapter 5 verse 20. No? Yung salitang faith ay it refers to physical deliverance. Kaya ang verse 14, makikita natin sa verse 15, ang pinag-uusapan na ay yung uselessness. Faith. Usefulness ng faith mo. Oo. The profitability ng pananampalataya. No? Yeah. Sa verse 15. Yeah. Ay, parang keyword, Pastor, yung word na profit dyan di ba? What does it profit? Oo. Anong pakinabang? Anong pakinabang? Oo, di ba? Pag sinabi ng anong pakinabang, so parang lumiliwanag ngayon na may pinapatungkulan yung salitang save dyan. Di ba? So walang pakinabang yung pananampalataya mo. Tapos kung yung bang pananampalatayang yan ay makakaligtas sa'yo. Parang gano'n, di ba? Hindi ka so ang tinasabi niyo, Pastor, ang pananampalataya dito na walang gawa ay tumutukoy hindi sa pananampalatayang nakakaligtas, kundi yung pananampalataya na kagamit-gamit. Parang ganon. Kumbaga hindi siya saving faith, kundi yung active usefulness ng pananampalataya mo. At maliwanag naman po yan sa verse 15, di ba po ba? Tama yun. Di ba? Binanggit kasi diyan, kaya sinundan ka agad ni James yan sa verse 15 na, if your brother or sister is naked and destitute of daily food, at kailangan niya ng pagkain, kailangan niya ng damit, tapos sinabi mo lang, depart in peace, be warm, and be filled. Pero wala ka namang binigay, di ba? Okay. So yung parang doon na yung tinutumbok nung nung sinasabing yung faith without works is dead. Is dead. No. At sa verse 17, yung kanyang masasabi ko ay yung kanyang conclusion dito sa verse 14. Thus, also faith. Muli, Pastor, ito ay hindi na dapat lagyan ng such at saka that. Okay. Kasi faith lang talaga ang pinag-uusapan dito. Yung faith talaga. Thus, also faith by itself, it does not have works, is dead. So yung profitability ng faith o yung usefulness ng faith ang issue rito.
ng isang Ah. Christian, ng isang believer. So, Na- isang keyword na naman dyan, Pastor, yung word na dead. Ano ba yung Dead. dead na yan? Oo. Sige nga, Pastor. Pastor Carmen, baka ba yung idea ka rin sa dead, ha? Pwede kang sumagot. Pastor Robin. Si po, Pastor Yes John. po. Okay lang po. Mamaya po. May mga nag-comment po na ano daw yung discussion natin. So, sinagot ko po siya regarding about the faith, about James 2, chapter 2, then verse 14 to Ayan, sige. 17 po. So, may mga sumasagot na kaya po naka-monitor po ako dun sa mga Yun. comment na po. Opo. Saan sila nagre-reply doon sa ano? Sa page po natin, Pastor James. Pero ano na, tawag dito, nakikita na nila yung live natin doon. Opo, naka-monitor po ako dun sa FB page po natin. Kasi although, opo, naka-setting ka lang po kasi na friend setting. Kaya po siguro ang name po nung nag-comment po is Daryl Nacario po. Si Pastor. Tinanong niya po sa akin kung nag-comment po siya, ano po yung discussion. So, nag-reply po ako sa kanya na James 2, verse 14 to 17 po. Ibig sabihin, nabibigyo po yung ating live po sa Facebook po. Okay po. Thank you, Apo, Pastor Darren. Alright, so yan, tuloy niyo po, Pastor Lito. Okay, so saan na ba tayo? Doon po sa, yung dead. Yung word na Dead. dead. Sa verse 17, thus also faith by itself, if it does not have works, is dead. Yeah. So ang pinag-uusapan talaga rito, yung active faith in relation to the second tense of our salvation. At dito sa binigay ni James, doon sa pagtulong, kung binasa mo na nga kanina, kung nakakita ka ng isang kapatiran at giniginaw at pinag-pray mo lang siya, kaya sinasabihan mo lang siya na God bless you, pero hindi mo naman inaabutan ng jacket, o kaya kung nagugutom, God bless you, pero hindi mo naman inaabutan ng pagkain. Meron kang pananampalataya, pero walang pakinabang yung pananampalataya mo. Useless. Yes. Yung ibig sabihin ng dead, pero hindi siya ibig sabihin ay non-existent. Oo. Or hindi ka pa mananampalataya. Yan ang iba. Kaya naman, hindi ka tunay na mananampalataya. Mananampalataya, yes. O kaya naman ay nagpapanggap ka lang na Kristyano. Yan. Hindi totoo yun, mga kapatid, kasi si James niliwanag na sa verse 18 na itong mga taong ito ay born again na sila. In fact, Pastor, sa verse 3, chapter 1, verse 3, tumanggap na sila ng faith, meron na silang pananampalataya sa verse 3. Sabi dito sa verse 3, knowing that the testing of your faith produces patience. So meron ng faith. Meron na itong mga taong ito ay existing na yung kanilang faith. Yan. Ang pinag-uusapan na lang dito kung active ba yung kanilang pananampalataya sa aspeto ng pagtulong doon sa kanilang mga kapatiran. Useful ba yung pananampalataya mo? Parang gano'n, ano? Useful ba? Profitable ba yung Profitable ba? Yan. pananampalataya? Yan. So yung word na dead po dyan, malinaw na paliwanag ni Pastor Lito, ay hindi po spiritual dead na spiritual na dead, no? Hindi po yan spiritual na dead, tama po ba? Tama, Pastor, no? Oo. So yung dead lang dyan, ang ibig sabihin lang ng dead na yan, walang kilos, parang walang gawa, parang walang pakinabang. Yun lang po ang word na ibig sabihin ng word na dead dyan. Walang no? saysay, walang saysay. Ayan. Kung hindi Kasi ang paniliwanag nila dyan ay yung faith mo by yourself, pag walang gawa, patay. So ibig sabihin, hindi ka born again. Diba? Dahil doon sa verse 14 na namamali nila yung interpretation, akala nila justification, yung faith doon na makapagliligtas. Sinasabi natin na hindi nga yung justification dahil ligtas na sila, justified na sila, no? Justified na sila. So, ganito, Pastor, parang sinasabi mo na parang yung 14 to 17 ay parang isa sa way na parang pagpapatunay
na ikaw ay disciple ni Jesus, hindi magpapatunay na ikaw ay ligtas na. Tama, oo. O Tama po. na ikaw ay talagang tagasunod ng ating Panginoon. Kasi tinutukoy dito hindi naman yung kaligtasan sa impyerno, hindi yung kaligtasan na mapatunayan mo na Kamuhat. useful o kagamit-gamit yung sinasabi mong pananampalataya mo sa Panginoon. Kaligtasan from physical deliverance. Yan. Or deliverance from hell. Oo, hindi yun deliverance Hindi yun. from hell. So, Hindi, talaga, Pastor, yung verse 14, pag nagkakamali tayo sa verse 14, lahat ng mga susunod na mga talata, damay-damay. mapapamali talaga, mawiwin lang talaga. Damay-damay na. Hindi, Dami-dami. pero kasi tsaka pag na-miss niyo po yung verse 15, mga kapatid, pag na-miss niyo po yung verse 15 na sinabi ni James, brother and sister, naked and destitute and dead food, talagang work yung tinutukoy dyan, patunay na kailangang ipakilala mo, ipaalam mo na ikaw talagang tagasunod ng Panginoon by loving others. Parang yun ang sinasabi dyan sa verse 15. Ano po ba? Tama po ba? Tama, Pastor. Kasi yun ang sabi ni Jesus Christ, natatanda ko sa John ata yan, sabi niya, they will know that you are my disciple if you love one another. No? At sabi nga rito sa verse 16, and one of you says to them, depart in peace, be warmed, filled, but you do not give. Yun ang work, di ba? Give them things. This refers to works, di ba? Yeah. Which are needed for the body. What does it profit? Ano pakinabang nun, di ba? Wala ka namang binigay. So, parang dugtong sa 14, nag-umpisa yung 14 sa what does it profit? Tapos yung verse 15 nagwakas din sa what does it profit? Anong pakinabang? Di ba? So, kasi pag sinabi natin na yung can faith save him at yung save diyan ay sabihin natin save from hell. At tapos kailangan pala para masave ako sa hell gumawa ako ng mabuti. So, may contribution ka na ngayon sa kaligtasan mo. Oo, di ba? So, at mapapamali na talaga kasi hindi naman talaga yun ang iniisip ni James. Ang works na sinasabi ni James ay hindi ngayon sa justification. Kasi tama po. Walang works sa justification. Eto, Pastor, meron akong isang magandang na lagi nila kasi sinasabi to. Hindi naman talaga na tayo masisave by works, di ba? Pero yung works, magpapatunay na ikaw ay saved. So, paano ba natin ma-address yun? Siguro, diyan tayo mag-focus bago tayo mag-end. Part 2 na lang natin yung iba. Ang implikasyon nun, pag wala kang works, hindi ka saved. Yes. Diba? Yun ang implication. So, yung tanong nga, yun nga, so, you are saved by faith alone, but the saving faith is not alone. So, paano pa natin lilinisin yun? Hindi lalabas, parang hindi lumabas na talagang parang requirement yung ating mga gawa sa kaligtasan. Si Pastora Carmen ay gusto mag-share kanina pa yan. Sige, Pastor Carmen. Sige po, sa akin po kasi, di ba, bago ka po as natural man ka kasi, na kailangan dumaan ka dun sa maging believer after ng natural man nagkaroon ka ng pananampalataya kay Jesus Christ. So, dadaanan mo talaga yung justification. So, after that justification mo, so, nasa tao na kasi, isa free will ng tao kung siya ay mag-grow as a matured Christian na makikitain siya ng mabubuting gawa. So, depende yun sa believer kung ipipiliin niya kasi na gusto kong makitaan ako ng mabubuting gawa o good works as a proof na hindi patay yung pananampalataya ko kasi magkakaroon ako ng dapat na pagtulong sa kapwa natin. So, kailangan na nag-grow ako, nababago yung attitude ko. So, parang as pagkatapos mo ma-save, magkakaroon ka ng good works at the same time,
i-apply mo kasi yung word of God sa'yo. So, makikitaan ka ng mabubuting gawa na ibig sabihin, tapos na yung justification mo. Pero believers ka na ngayon, so dapat Okay. makitaan ka ng mabubuting gawa bilang process ng sanctification na inaayos ka ng Diyos upang mag-grow bilang Christian po. Doon makikita yung work sa'yo after ng justification po. Pakicorrect naman lang po ako, Pastor James, kung tama po explanation ko po. Okay po? Hindi ibig sabihin yung saving faith is not alone, yung ibig sabihin nun, dagdag. Hindi siya dagdag. Okay. Parang yung saving faith is not alone, parang lumalabas siya na parang ebidensya na ikaw ay nakakilala na sa Panginoon. Tama po ba? Yung aking Tama po. yan. Dapat kaklaruhin natin yan pag sinabi nating you are saved by faith alone, but the saving faith is not alone. Dapat klaruhin natin kung ano ba ibig sabihin ng saving faith is not alone. Yung ba ay kondisyon na yung mga mabubuting gawa ba natin ay isang kondisyon, o ito ay parang ebidensya sa mga taong tumitingin sa atin na sinasabi natin Christian tayo, no? Pero wala naman pala tayong ginagawang, yung pananampalataya naman natin hindi nakakakitaan ng mabubuting gawa. So sa Diyos hindi naman natin pwedeng i-deny eh. Si just all-knowing si God all-knowing siya. Alam niya ang heart natin kahit anong pang gawin natin, di ba? Alam niya kung ang heart natin kung tayo ay sa Kanya o hindi. Pero sa mga taong nakatingin sa atin, no, na sinasabi natin, Christian tayo, pero hindi tayo nakakakitaan ng mabubuting gawa. Katulad dito, example dito, no, may nangangailangan ng tulong, hindi natin tinutulungan, ano pakinabang nun? Diba? So, yun yung sinasabi siguro ng mga nagbabanggit ng saving faith is not alone. Dapat yung ating pananampalataya useful. No? Dapat yung ating pananampalataya ay kagamit-gamit. Hindi siya dead. No? Wala siyang, dapat may saysay ang ating pananampalataya. Ayun. Pastor Okay. dito, kayo po. Ang gas-gas na cliche na ginagamit ng Reform, yung yes, salvation is by faith alone, but the faith that saves is never alone. Ang ibig sabihin nila talaga rito, yung justification ay hindi lang by faith. Mamaya sa verse 24-26 pag-uusapan natin. Kundi may kasama talagang gawa, Pastor, no? Hindi tayo sang-ayon dito kasi ang sinasabi ni Paul sa Ephesians chapter 2, verse 8, for by grace you have been saved through faith, and that not of yourselves. Okay. The gift of God, not of works. Niliwanag ni Paul dito na ang salvation by grace, gift ito ng God, at ito hindi sa pamamagitan ng works. At sabi rin ni Paul sa Romans 4 na we were justified apart from works, apart from any work. Pag nagdagdag tayo ng 1% sa justification sa ating pananampalataya, dinagdagan natin ng work, hindi na by grace yun. Yes, exactly. Yun ay by works na. So, muli, Pastor, saan ba talaga nagkakaproblema? Balik na naman tayo sa verse 14. Kasi nga, yung gas-gas na cliche na yan, na ang salvation ay by faith alone, but the faith that saves is never alone, dito sa verse 14 nila, kasi ininterpret nga nila ito as justification verse. But we disagree kasi hindi nga siya justification. Niliwanag na ni James na itong mga kausap niya ay justified na sila, born again na sila, tumanggap na sila ng pananampalataya. Ang pinag-uusapan sa verse 14 ay yung usefulness ng ating. Tama. Yes, exactly. Kung sa pag may nakita kang kapatiran na giniginaw, nag-God bless you ka lang, hindi mo naman inaabutan ng jacket, o kaya nagugutom, pinag-pray over mo lang, tapos umalis ka rin, hindi mo naman inaabutan ng pagkain, ang pakinabang ng pananampalataya mo, di ba? Exactly. So hindi siya batayan, Pastor Lito, kung ikaw ba'y ligtas o hindi. Hindi siya batayan. Yes, hindi siya batayan. Sila eh. Oo.
Kasi sa totoo lang, brethren na nga ang tawag, Brethren brethren. na sila eh. Tapos beloved pa yung tawag sa kanya, beloved brothers. So, yun. Tsaka hindi mo rin pwedeng sabihin na yung isang mananampalataya na mabagal o kaya ang labing pa rin hanggang ngayon, tagal-tagal na, ang labing pa rin, no? Hindi natin pwedeng i-judge na save ba yung taong yan, di ba? So, Okay. pwede nating masabi na walang kagamit-gamit ang kanyang pananampalataya. Hindi useful, yan. Hindi useful, no? Or hindi siya nag-grow, yan. Pwede nating sabihin ganun. Pero yung sabihin natin na baka hindi yan save, or baka hindi ka paligtas, o wala ka pang real faith, di ba? Or Mali totoo yun. pananampalataya. Kapatid, Mahirap gamitin yan. maling-mali yun, no? Oo. Hindi ang group namin ay hindi nagtuturo ng ganon. Mm. Naniniwala kami na kapag ang isang tao ay sumampalataya, siya ay justified na. Sa free grace po, yan po ang ating pinanghawakan. The moment na kayo po ay nag-believe kay Jesus, Mhm. no, as your Savior, diba? Meron na po kayong eternal life. Amen. At nakadepende po yan sa promise ni Jesus at hindi po yan nakadepende sa mga gawa natin. Yan. Amen. So, Meron na siyang pastor, no? Meron na siyang 39 na mga pieces of evidence o mga ebidensya. yan. Invisible nga lang. Hindi Hindi nakikita. nakikita na siya ay ligtas na. Isa nga doon yung sealing of the Holy Spirit, Exactly. baptism of the Holy Holy Spirit. Spirit. Yan. At Sa marami Ephesians chapter 1, Pastor, Tama. dito, andun lahat yung spiritual benefits natin. Amen. doon yun. Yan. Pero yung nakikita na batayan o ebidensya, depende sa Christian yun, no? Kanya-kanya tayo ng growth, Mm. Panginoon. May mga May mabagal, merong mabagal. na-stuck na to sa May step 1 na stuck, hindi na nakaalis. Mhm. Di ba? Meron namang palabigay sa mga beggars, di ba? Oo. Pero isa pa, Pastor, no? Hindi Ay, talaga tayan yung good works ng kaligtasan kasi may mga unbelievers na matutulungin sila eh. mas maganda, mas matindi pa, oo. Mm-mm. Tama. Tsaka ano po, share ko lang di ba, may mga tao kasi na tumutulong talaga sila na, alam nila ligtas sila, pero tumutulong sila na secret lang yung pagtulong nila sa mga tao para ipakita yung pagmamahal nila. So pero syempre may mga judgmental na mga tao na ang tinitingnan nila yung ginagawa ng masama. Tapos sabihin nila na paano naging Christian yan, hindi naman gumagawa ng mabuti. Pero internally, dun sa puso ng tao, tumutulong pala siya ng patago, di ba po? So yung sa mata kasi ng tao, ang nakikita yung attitude siya na hindi maganda, pero hindi naman nakikita yung puso pala ng taong to, tumutulong siya ng lihim. Baka naman yung nakaraan niya yung nakikita pa. Opo, yun nga po. May mga tao kasi na, for example, naging believers na yan. Ang nakikita yung magasmang na pag-uugali, pero hindi pa nila nakikita yung loob pala ng taong ito, tumutulong ng lihim na hindi nakikita ng iba. So, ang nangyayari kasi, ang natitingnan yung old nature nila, pero yung puso ng taong to, tumutulong pala, pero hindi niya pinapakita sa iba, which is talagang ugali niya yung malakas ang boses, halimbawa, ugali talaga niya na itong ginagawa niyang attitude, pero sa puso pala ng taong to, nagsumampalataya na siya, tapos hindi lang talaga nakikita ng iba na nagbabago siya na paunti-unti. Kaya minsan nag-judge talaga siya ng mga taong sa paligid niya. Ganun po. Pero, so possible po na nakakakita lang talaga ng na nagkakaroon siya ng bunga is God kasi tumutulong siya ng lihim doon sa mga tao na sa paligid po niya. So, yun lang po. Sa kabilang banda naman, may mga taong tumutulong. Di ba? May mga taong tumutulong. Tapos, bigay ng mga malalaking halagang pera, ng pagkain, nagdo-donate. Pero hindi naman sila sumasampalataya. Bakit nangangahulugan na ligtas sila? Hindi. Totoo yun. So gaano karaming good works para mapatunayan na ako ay ligtas? Tama po. Pastor, no? Wala namang ganong sukatan. Yeah. Paano sukatin yung good works na ginagawa ng isang tao para masabi mo na siya ay talagang totoong ligtas? So, hindi. Bakit natin pinahihirapan yung ganun? Isa lang naman ang sinasabi ng Biblia. Ang sino mang sumasampalataya ay buhay. Amen. Period.
Napakasimple lang. Opo. Kaya nga eh, kaya nga. So, siguro sa mga listeners natin, ano, tsaka yung makikinig pa, tandaan po natin na ang kaligtasan po ay wala sa gawa. At yan po ay sa pamagitan lang ng ating pananampalataya kay Jesus. Amen. Subalit dito sa Book of James, lalo na po dito sa pinag-aaralan natin, ang gawa po ay patunay doon sa mga taong nakatingin sa atin. Patunay na ang ating pananampalataya ay may saysay. Ayun po ayan lang po ang sabi natin ang pinaka wood nitong sinasabi diyan Santiago. ni Apostle James na dapat yung ating pananampalataya ay may saysay. Anin mo naman yung ikaw ay ligtas na nga o sige papasok ka sa langit. Pero yung pananampalataya natin ay hindi natin ginagamit sa paraan na nagbibigay ng kalulhatian sa ating Panginoon. Amen. So, hindi naman gagawin natin yan para tayo ay pumasok sa langit kasi hindi naman po talaga yan ang basehan ng ating mabubuting gawa. Pero gusto po ba nating maging kapakipakinabang ang ating pananampalataya? So, laki pa natin ng mabubuting gawa yung ating pong pananampalataya. Ayan. So, yun po ang tinuturo dyan ni James. Sige po, Pastor Lito. Bago tayo magwakas, siguro mag-parting words na po tayo. Medyo isang oras na po. Saan pa tayo? Ang talakayan natin. So yung susunod po siguro na talakayan natin next week ay yung susunod na pong mga talata, no, Pastor? Okay, bigyan lang natin ng pasakali no? Sige po. Doon sa pinag-uusapan natin, sa pagpapaliwanag natin sa konteksto ni James, may tumutol, Pastor. May hindi sasang-ayon. Yan. Verse 18 na yan. Yan. Hindi sasang-ayon na ang faith at good works ay related. Yes. Sa kanya ay magkahiwalay. Merong tututol. At yung tututol na yan, yung nagsasalita sa verse 18. Yeah. 18 yung, but someone will say. So yun yung hypothetical objector na tatalakayin natin sa susunod natin. Yan. Ganda po yan. So mga kaibigan, mga kapatid, no? Next week po ay ito po ang ating tatalakayin at in-invite po namin kayo ulit na samahan kami, no? At maraming salamat po sa mga sumama ngayong gabi. Thank you very much po sa pag-support at sana po maging regular na listener po namin kayo, no? Baka pwede nagte-test pa lang po kami ngayon but we're praying na maging regular po siya every Tuesday ng 7 o'clock. So kayo po ay may time, we'd like to invite you, no, na samahan po kami every Tuesday 7 o'clock ng gabi. At ang aming pong dalangin ay talagang maintindihan natin yung pure gospel, yung purong gospel na tinuturo ng Bible na ito ay hindi sa gawa kundi ito ay sa pamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus lamang. At yan po ang ating pong itinutulak dito po sa Free Grace Community Church of the Philippines, ang totoong pure gospel ng tinuturo ng ating Panginoong Hesus sa Biblia. Yan. Ako po si Brother James at kasama ko po si Pastor Dito at si Pastor Carmen at saka si Pastor Obet. Maraming salamat po sa inyong time. At next week po ulit, samahan niyo po kami sa pag-aaral naman po ng James chapter 2, 18 to 26. Yan. Okay, Pastor Dito, siguro thank you or Pastor Carmen. God bless mga kapatid. God bless po sa ating lahat. Sa mga nakinig po, salamat po sa panonood niyo po sa amin sa online po. Sa Pastor live. Obet. Opo. Si Pastor Obet, teka lang, pagsalitain natin. Let's go. Ayan. Okay ba? God bless po. Yan pala si Pastor.